Hello po isang magandang umaga po isang magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay September 1 Ah, at ang oras dito sa Los Angeles, California ay mga 7:45 Ah, may lakad ako ngayon kaya kumuha ako ng vacation leave Kaya 7:45 Friday at ito nga katulad ng naipangako ko kahapon i-discuss ko yung private IP address kailangan kasi from time to time ay naa-update tayo dito oo. At ito po ay bunga ng pag-research ko o pagtatanong sa mga tao, yung mga nakakasalamuha ko what is private IP address? Yan po ang i-discuss ko ngayon kasi nga ay konektado yan doon sa dayaan na nangyari noong nakaraang eleksyon Pero kung mali ako ay i-admit ko naman pero itong sasabihin ko ay yun ang pagkaintindi ko at ako bilang isang electrical engineer at the same time ay mechanical engineer din ako diyan sa Pilipinas. Oo. Kaya madali ko lang maintindihan yung mga technical terms na patungkol diyan. Plus mayroon pa akong experience sa pag-install ng mga computer networking. Oo, hanggang conduiting lang naman at saka yung wire. Oo, yung mga termination ng wire. Pero doon sa actual na operation, wala. Zero ako dyan. Kaya nga nagre-research ako o nagtatanong ako. Pero madali ko pong maintindihan. At ito nga i-discuss ko na po para makatulong ako doon sa ibang tao na hanggang ngayon ay yun nga nag-aalangan o nagugulumihan o hindi alam kung ano yan at sana ay may matutunan tayo Okay. Ngayon ay sa pagre-research ko noon ayaw kong sabihin pero kasi alanganin ako pero ngayon ay i-confirm ko na na ang private IP address po ay ginawa pala yan dahil yung computer networking na yan o yung internet kasi buong daigdig po yan nakakonektado ay nagkamali sila ng design. Hindi naman nagkamali kung hindi nagkulang sa dami ng computer na nakakabit. Ganun po yan sa buong daigdig po at ini-estimate po na sa ngayon sa pangkasalukuyan kung ang mundo ay mayroong 9 billion na population, 9 billion people ang computer po na nakakabit ay umaabot daw ng 4.5 billion. Kaya hindi na kaya nung design nila. Kaya may alternative na yung gagamitan nila ng private IP address. Yan po. Kasi dati puro mga public yan Oo, pero hindi nga kaya. Nag-crash yung nila, yung computer nila kung ano yan yung internet na nag-handle diyan. Ngayon, ang ginawa nila ay na pwede pala kasi ini-eksperimento po nila yan yung isang bahay o yung isang kumpanya o yung isang compound, hindi ba? O isang building pwede pala na magkaroon siya ng isang public IP address pero yung mga kasamahan niya, halimbawa nga sa bahay, hindi ba?
sa home, hindi ba? Pwede yan na may 4 na computer ay iisa lang ang public IP address. Ngayon, ay gagamit siya ng router. Oo. Gagamit siya ng router para makaka yung private IP address na kumabit sa kanya, i-identify niya yun o aayusin niya para makagamit din sa internet. Ganun lang po yan, Pero basically, hindi makakalabas yun. Kung sa isang compound may 4 na computer, sila lang ang nag-uusap doon. Yun po ang ibig sabihin ng private IP address. Ginagamit lang yan sa LAN o sa local area network. Naka-network sila. Ganon po yan. Ngayon, pero pwede rin siyang makipag-communicate yung private IP address kung pahihintulutan siya nung router. Ganon po yan. O aayusin nung router. Ganon, Pero, dadaan siya doon sa router. Hindi siya makapag-receive o makapag-send ng galing sa public o sa internet. Hindi siya makareceive ng anumang information. Dadaan siya sa router. Ngayon, ano naman yung modem? Yung modem naman po ay isang device din yan, na kung saan, kung iisa mo lang, hindi ba? Kailangan mo bibili muna ng modem o kaya yung modem ay isinusupply na mismo ng internet provider o yung may lisensya o yung may franchise doon sa area na yan. Kung kung Globe yan, susupplyan kanila. Ganon. O bibilihin mo sa kanila. Ganon po yan. Yung modem. Lahat po may modem. Kasi yun po ang nag-aayos para magkaroon tayo ng public IP address. Yung modem na yan. Kasi siya ang nagdidetermine ano ang mga requirement ng internet provider. Ganon po. Ganon po yan, Ganon po, Kaya, yung modem at saka yung router, magkaiba po yan, Kung minsan nagkakamali tayo, Pero kung minsan, magkasama sila sa isang device, magkasama na. Bibili ka niyan, magkasama na. Oo. Pero nga, specifically, ang router, ang function niyan, kung marami kayo nakakabit, aayusin niya. Oo. Yun ang function niyan, yung router. Yun namang modem ay bago ka makakabit sa internet, aayusin naman niya. Ganun yan. Kaya magkaiba po ang function. Pero sa biglang tingin, parang iisa, Pero ang modem po, ang nagkakabit sa atin doon sa public. O kaya, ang iba, ang tawag nila, kaya nalilito ang mga tao, global. Oo, global. Oo. Ang iba naman, ang tawag nila sa internet. Oo. Ganun yan. Bago ka makakabit sa internet, kailangan mayroon kang modem. And I suppose, kahit na hindi ko pa nakikita yung specs ng BCM o yung mga boot counting machine, I suppose, na mayroon silang modem yan. Kasi nga, sa kontrata, hindi ba? Sa kontrata, ay ang function nila ay every boot counting machine must send, o must transmit the election result to the COMELEC server, to the transparency server, and to the municipal server. Yun po ang function hindi ba? O yun po ang protocol. O yun po ang procedure. Legal procedure po yun na na-violate. Kaya nga, yung sabi
ni George Garcia na wala namang kanyang batas. Mali po yun. Ito nga procedure nga yan hindi ba? Ano ba ang kontrata na pinirmahan ni Dennis Uy, hindi ba? Ang pinirmahan ni Dennis Uy dyan, kasi siya ang nakakabahala dyan sa transmission, hindi ba? Yung kumpanya niya ata ang nakasakuti, hindi ba? Yung kumpanya niya ang nakakontrata. Buo yan. Oo. At doon sa kontrata, yung vote counting machine ang magtra-transmit ng boto. At the same time po yan at the same time. Kung ano yung time na itatransmit niya doon sa dito sa Comelec server, ay ganon din ang time na itatransmit niya doon sa transparency server. Isang pindutan lang po yan para maintindihan nyo kung nag-send kayo ng message sa kamag-anak nyo, isang pindutan lang. Isinulat mo yung mga kwan nila, yung mga email address nila, hindi ba? O yung mga kwan nila, yung Facebook address nila, At the same time po, yung pag-send ng message. At hindi lang yun, kailangan kung ano yung message ay iisa. Ganun po yan. Kaya nga, nung nakita ni retired Brigadier General Eliseo Rio, hindi ba? Na kung saan, alam na alam niya yan kasi communication, electronic communication engineer yun hindi ba? Na naging kwan siya. Kaya alam niya ang sinasabi niya. Naging commissioner ata siya naging kwan siya ng ng gobyerno, hindi ba? Retired general pa. Konektado pa ata sa kwan niya sa intelligence gathering, nung nasa military siya. Kaya alam niya po 'yan. Ano ang sinabi niya? Ay hindi pwede mangyari 'yan, sabi niya. Na iba ang boto ng bilang ng Comelec server at saka transparency server. Ay oo nga naman doon na nag-umpisa po 'yan. Ngayon, lumalabas na hindi pala nasunod, hindi ba? Hindi dumaan sa public. Hindi gumamit ng public IP address. At ito nga idadagdag ko na para maintindihan nyo na para matapos ko na yung discussion ko Ang ibig sabihin po niyan ay yung nagpadala ng boto, kunyari ito na mga boto na andun lang po sa tabi ng UST, University of Santo Tomas. Kung ang pinagbabasihan natin ay yung boto na count ng transparency server na yung nga ang kwan na ata ngayon yun na ata ang pinag-uusapan ngayon Oo, kasi baka mas magulo pa yung pumasok doon sa kwan doon sa Comelec Baka o baka hindi nila naayos Ngayon, ang pinag-usapan natin dito ay yung na-receive ng PPCRB. Yun. Ngayon, ina-assume ko at kino-confirm ko yan na talagang yung nagpadala ng boto ay naandun lang sa UST o doon lang sa tabi-tabi. Kasi nakakonekta siya which is a private private IP address. Hindi siya makakakonekta kung hindi siya konektado doon sa LAN, doon sa local area network. Ganun po yan. At yan ang binibigyan ko po ng emphasis just imagine yung ini-expect natin na boto na manggagaling po sa Cagayan, hindi ba? O sa Isabela, ganyan. Ay wala pala yun. Hindi ba? Kasi ang na-count ay yung boto na itinransmit nung naandyan lang sa tabi. Yung private IP address. Yan po para maintindihan nyo. Kaya walang kwenta yung boto. Bakit?
ay bumubuto nga tayo, ay hindi naman pala transmit, hindi ba? Hindi transmit eh. O kaya, mayroong sumalo at inayos mo na bago ipinadala sa transparency server. Ganun po yan. Pero kung ano man ang nangyari dyan, ay ganun pa rin ang ang ibig sabihin yung mga boot counting machine, kahit na dyan sa Sampaloc ay ako nga, alam ko nga yung computer networking Kahit na yung mga paaralan dyan sa Sampaloc na malapit na yan sa UST, hindi rin sila nakapag-transmit yan. O yung galing sa Divisoria, hindi ba? Dyan sa Tondo o sa Paco, Maynila. Hindi sila nag-transmit yan. Kasi ang nabilang na boto ay yung transmit na galing sa private IP address. Hindi ba? Isipin nyo po na yung boto dyan sa Maynila ay aywan ko kung ilan yun, 98% ata na dumaan sa private IP address. Just imagine, hindi ba? Ganun din daw sa Cavite at saka sa Batangas. Aywan ko kung 95%. Dumaan lang doon sa private IP address. Naya nga ang tinatalakay ko po sa inyo, pag sinabi nating private IP address, ay naandun siya sa loop. Yung tumatanggap ay kasama siya doon sa networking. Kaya malapit lang siya o naandun siya sa building. Ganun po yan. So, ito ay pinamamanhik ko po sa inyo, o dinidiscuss ko sa inyo na napakalaking dayaan po yan talaga. Walang tsansa na manalo talaga si Leni, hindi ba? Walang tsansa. Ngayon ay isisingit ko lang yung sinasabi ni Glenn Chong, Si Glenn Chong, sabi niya, ay narinig ko, na sabi niya, ay unahan lang yan, sabi niya Unahan lang daw po yan, sabi niya. Parehas naman dadaya, sabi niya. Ay inunahan na. Sabi niyang ganon. Ay hindi po ako naniniwala doon sa ganon. Sa palagay ko, walang kakayahan si Leni na wala siyang intensyon na gagawa ng ganon. Pero itong nanalo, kasi nga sila ang nanalo, si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte at pati na yung mga senador. Ikuan ko na yan. Isama ko na yan kasi mga 6 years sila Hayaan na natin yung 3 years na mga congressman. Hayaan na natin yan, Pero ako nga ay duda pa rin ako dyan, Duda. At yan ay tatalakayin ko sa susunod na araw. Bakit pati yung mga local election o yung mga local na candidates ay din yan, nadali din yan, narig din po yan. Yan ang ikikwento ko sa inyo sa susunod na mga araw, dito lang muna ako sa yung mga boto pala na nabilang ng transparency server, kasi yan ang pinag-usapan natin ngayon, Pati doon sa election, doon sa Commission on Election Server na doon sa Diamond Hotel, doon naandun lang po yun, yung nagpadala. Naandun lang po sa tabi yun. Kasi nga, private IP address Ngayon, ibibigyan ko lang ng emphasis, yung pala nagpadala, ay taliwas sa ini-expect natin na galing ng presinto talaga. Hindi po galing ng presinto o hindi po galing ng vote counting machine. At ayan po ang ebidensya. Para maintindihan nyo po, At huling-huli po yan. Ay kasi naman, huwag po kayong padala na nasaan ang ebidensya, ganyan. Huwag po kayong padala doon. Naandyan na ang ebidensya. Kaya nga lang talaga, ay ang gusto ng ibang tao, para kang Diyos na alam mo talaga ang lahat. Hindi po natin alam yan. Pero naandyan na po ang mga ebidensya. Hindi ba?
bakit pumasok ang private IP address na samantalang ang usapan ay ang magpapadala ng boto ay yung vote counting machine na yung nga ay suppose na mayroon silang modem. Kasi nga hindi sila makakonekta sa internet yan kung walang modem sa pag-aaral ko. Ganun po yan. Ay, tignan nyo yung specs. Oo, tignan nyo. Pero ako, hindi ko natitignan yan. Yung specs ng vote counting machine. Sigurado ako na may modem yan. Oo. Ganun. Maaring warang router, pero may modem. Modulator at saka demodulator. Hindi ba? Ang tawag na modem. Modulator at saka demodulator. Ano po ang ibig sabihin ng modulator? Ay, he is controlling. Oo. O kaya, inaayos niya muna. Varying, ang tawag dyan, varying, binabary niya para makasunod siya doon sa requirement ng internet provider. Ganun po yan. Yun pala ang function ng modem. Kasi hindi ka makakapasok kung hindi ka susunod doon sa protocol nila. Ayan nga, yan mga, ano ba ang tawag dyan? Public IP address. Protocol, internet protocol. May mga procedure po kasi na dapat masunod Oo. Kaya nga mali din yung sabi ni George Garcia na at dahil bago kanya mga machine at dahil nasa 4G na tayo, ay ni-research ko po yan Oo. Kahit na 4G, 5G, 3G, kailangan kang mayroong public IP address. Ni-research ko po yan. Kaya niluluko lang tayo ni George Garcia. Sa bagay, hindi naman sa engineer Kaya pwede niyang sabihin yan. Pero dapat, ang IT niya ang magsalita niyan. Mas maganda nga sana kung yung galing ng ibang bansa Hindi sasabihin niyang ganyan. Oo. Kaya nga napapailing na lang si retired General Ervisio Rio Hindi pwede mangyari yun, sabi nga. Oo. Kasi nga IT Ngayon, kung ang magsalita ay IT, ay mapapahiya yung kumpanya, pati na yung IT na yan, na tao. Ay kasi naman ito si George Garcia ay attorney, hindi naman niya siguro naiintindihan yan Kahit na po 4G, kahit na 5G o 3G, kailangan ang IP address, yung public IP address, bago ka makakonekta sa internet. Ganun po yan. Protocol po yan. O makakonekta globally, hindi ba? O publicly. Ganun po yan. O sige, at hanggang dito na lang po, sana kung may natutunan tayo, ay i-share natin, italakayin natin sa kasamahan natin, O kaya ay i-kuan natin, i-search natin, O kung kulang pa ang kaalaman nyo, mag-search din kayo, Ganun po yan. At tumulong po tayo sa ating bayan para maipahayag yung katotohanan. Opo. At sana tayo ay pagpalain ng Panginoon, Sana tayo ay gabayan niya. At salamat po, Salamat po sa inyong pakikinig, Salamat po.